Isang gabi, habang umiinom ng tuba si Baltasar, tinawag nito si Zenaida. Natutulog na noon ang mga anak nila at silang dalawa na lamang ang gising. Ano pang hinihintay mo, mahal kong asawa? Simulan mo na ang pagpapaligaya sa akin. Nakagisi si Baltasar at nang uuyam na nakatingin kay Zenaida. Ayoko, Baltasar! Parang awa mo na, irespeto mo naman ako bilang asawa mo! Ngunit lalo lamang uminit ang ulo ng lalaki. Inihagis nito ang hawak na baso. At labis yung ikinasindak ni Zenaida. Nanlilisik ang mga mata nito nang muling balingan ng babae. Tumatakbo ang oras, Zenaida. Ayoko sa lahat. Yung pinaghihintay ako. Ano kala mo? Ikaw pa rin yung hindi makabasag pinggang dalaga na halos 1 taon kong sinuyo. Pagkatapos ng lahat ng mga paghihirap ko sa'yo, anong isinukli mo? Iniputan mo ko sa ulo. Ikuha mo ko ng bagong baso. Agad na tumaliba naman si Zenaida dahil sa takot na muling mag-ingay ang asawa. Ayaw niyang magising ang mga anak niya at masaksihan ng mga ito ang mga di kanais-nais na bagay na pinaggagawa at ipinagagawa sa kanya ng kanilang ama. Pahablot na inagaw ni Baltasar ang baso sa nangangatal na kamay ni Zenaida. Akin na yan! Pagkatapos itong tumagay ng tuba, nagsimula na itong tumugtog sa pamamagitan ng marahang pagkumpas ng hawak nitong gulok sa ibabaw ng lamesa. Ganoon ang eksena tuwing malalasing si Baltasar. Pagsasayawin ito ng walang saplot si Zenaida sa ibabaw ng sangkalan, habang tunog ng gulok ang nagsisilbing sonata. Labis itong nasisiyahan habang pinapanood ang walang magawa kundi lumuha na si Zenaida. At kapag nagsawa na ito, paulit-ulit naman siyang aangkinin ni Baltasar kahit anong tigas ng pagtanggi niya. Ano nga ba ang papel ng asawang babae at lalaki sa pamilya? Ang mga babae raw ay dapat magpasakop sa otoridad ng kanilang mga asawa. Ngunit kahit na nararapat nila yung gawin, sinasabihan ng paulit-ulit ang mga asawang lalaki kung paano nila dapat tratuhin ang kanilang mga may bahay. Hindi sila dapat maging diktador, lalo pa at malaki rin ang ginagampan ng responsibilidad ng mga babae bilang ilaw ng tahanan. Kailangang irespeto rin ng mga asawang lalaki ang opinyon ng kanilang mga kabiyak. Mahalin sila at ingatan katulad ng isang babasaging kristal. Ang mga lalaki, ginagawa ang lahat kapag may naiibigang babae. Makuha lamang ang matamis nitong oo. Ang mga babae naman, sa oras na pinagkatiwalaan nila ang isang lalaki, ibinibigay niya rito ang lahat, kasama na ang pagiging tapat at pag-ibig na wagas. Kaya walang karapatan ng isang lalaki na saktan ng isang babae, lalo na ang kanyang asawa, sa usaping mental man o pisikal. Hindi nangangahulugang kapag nagpasakop ang babae sa kanyang kapareha, pag-aari niya na ito at magagawa na niya lahat ng kanyang naisin. Ang kwentong ito ay ibinahagi sa akin ng aking nanang Crisanta. Istorya ito ng buhay ng kababata niya na itinago na lamang niya sa pangalang Zenaida. Bulaklak, liham at harana
Ilan lamang ito sa mga bagay na nagpapahiwatig ng tradisyonal na paraan ng panliligaw. Ang paraan na ito ang nakagisna ng aming mga magulang at ninuno. Naabutan ko pa ang ganitong tradisyon. Kaya kung mapalad noon ang mga kadalagahan, hirap naman ang mga kabinataan. At si Baltasar ay isa lamang sa mga binatang dumaan sa ganoon. Dahil pahirapan ang panliligaw doon, kinailangan muna niyang dumaan sa butas ng karayom. Makamit labang ang matamis na oo nang iniirog niyang si Zelaida. Mabuti na lamang at isa rin siya sa nagkaroon ng mga gurong Thomasites. Sila ay mga gurong Amerikano na dumating sa Pilipinas mula 1901. Kaya naman nakagawa si Baltasar ng mga liham na ginamitan ng mga makatang salita. Hindi pa natapos doon ang panliligaw ni Baltasar kay Zelaida. Sinundan pa yon ng mga pangaharana. Doon, nagsasama pa ang mga nanliligaw ng ilang mga kaibigang lalaki sa pangaharana sa babaeng sinisinta nila at umaawit ng mga awit ng pag-ibig kahit pa sintunado. Kailangang makuha ng lalaki hindi lamang ang pag-ibig ng babae, kundi ang pagsang-ayon din ng mga magulang nito. Hindi naging madali yon dahil bago pa pumayag ang mga magulang ni Zelaida, kinailangan munang dumaan ni Baltasar sa napakaraming pagsubok. Pagsisibak ng kahoy, pag-iigib, pagtulong sa bukid, at iba pang mga mabibigat na gawain. Hindi ho ba parang inaabuso na natin si Baltasar, Tang? Napakahirap po ng mga pinagagawa niyo sa kanya. Huwag mo ang saklawin ang mga desisyon ko, Zenaida. Baka nakakalimutan mong ako ang iyong ama at lalaki ako. Kaya alam kong ginagawa ko. Kung tutuusin, halos wala pa yan sa kalingkingan ng mga paghihirap ko noon nang ligawan ko ang iyong ina. Tama ang sinabi ng iyong ama, anak. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan, malalaman natin kung gaano ba siya kadeterminadong maging nobya ka. Kailangan namin makita ng tatang mo kung gaano ba siya kasipag, katyaga at katatag. Saka pa lamang kami mapapanatag kung karapat-dapat nga ba siya para sa'yo. Habang tumatagal, unti-unti na ring nahuhulog ang loob ng dalaga kay Baltasar. Sino ba namang babae ang hindi mapapaibig sa isang binatang bukod sa gwapo na at makisig? Lahat ng pagsubok na ibinigay rito ng kanyang tatang Agustin ay malugod nitong tinanggap. Labis ding nagdidiwang ang puso ni Zenaida sa tuwing babasahin ng mga romantikong laman ng mga liham sa kanya ni Baltasar. At hindi nga nagtagal, nagbunga rin ang mga paghihirap at pagsisikap ng binata. Halos inabot din ang taon bago niya nakuha ang permiso ng mga magulang ng dalagang nililigawan. May di ilang pagkakataon nga na may nahuhuli siyang malaking itim na aso na tila ba palagi siyang sinusundan sa tuwing pauwi na siya sa kanila galing sa bahay ni Zenaida. Ngunit higit na malakas ang pag-ibig niya para sa dalaga at handa siyang sumuong sa anumang uri ng kapahamakan kung kinakailangan. Kaya naman, hindi na niya pinatagal pa ang lahat at niyaya kaagad magpakasal si Zenaida. Nasinang-ayunan kaagad ang dalaga. Ngunit bago yon, namanhikan muna si Baltasar kina Zenaida at itinakda ang kanilang kasal. Iminungkahi ni Tatang Agustin na magandang buwan ng Pebrero upang magpakasal dahil magbibigay daw yon ng isang masaya at maayos na relasyon. Mawalang galang na ho.
Ngunit nais ko sanang sa buwan ng Enero ganapin ang kasal namin ni Zenaida. Ang mga magulang ni Baltasar ay tahimik lamang at naghihintay sa magiging tugon ng mga magulang ni Zenaida. Hindi minahal ng ating mga ninuno ang buwan ng Enero upang idaos ang pagpapakasal. Hindi raw kasi ito mabuti para sa kasal. Ang relasyon ay may posibilidad na maging panandalian lamang at maaaring mabalo ng maaga ang aming si Zenaida. Pinaniniwalaan ding magiging masahol ang pagsasama ng mag-asawa. Ginagalang ko ang inyong paniniwala. Ngunit sa palagay ko, may karapatan din ho kaming magdesisyon para sa bagay na yan. Hindi naman ho siguro lahat ng pamahiin ay totoo. Mahal na mahal ko po ang anak nyo. At tinitiyak ho sa inyo, magiging maayos at masaya ang aming pagsasama. Saglit na natigilan ng ama ni Zenaida. Tila ba tinitimbang ang mga naging pahayag ng magiging manugang. Sige, hahayaan kita magpasya tungkol sa bagay na yan, Baltasar. Naipakita mo naman sa amin ang iyong determinasyon at pagmamahal sa amin dalaga. Ngunit binabalaan kita. Nag-iisang anak lamang namin si Zenaida. At sa sandaling saktan mo siya, hindi mo magugustuhan ang gagawin namin sa iyo at sa iyong pamilya. Matinding kaseryosohan ang mahihimigan sa tinig ng matanda, kasabay ng mga pagtitig nito sa binata na tila ba nagbibigay ng isang babala. Nang makita yun ni Zenaida, agad niyang niyaya ang lahat na kumain na. At masayang pinagsaluhan nila ang mga pagkaing dala ni na Baltasar. Nagkatay pa ang mga ito ng kambing at manok para sa nagaganap na pamamanhikan. Walang pagsidla ng kagalakan sa puso ni Baltasar nang sumapit ang pag-iisang dibdib nila ni Zenaida. Kahit nag-iisang anak lamang si Zenaida ng mga magulang niya, hindi pumayag si Baltasar na hindi sila magkaroon ng sariling tirahan. Nagpagawa sila ng isang maliit na kubo at nagsimula silang bumuo ng mga masasayang alaala bilang mag-asawa. Sa kalaunan ay biniyayaan sila ng 2 supling na lalong nagpatibay sa kanilang pagsasama. Paminsan-minsan, ipinapasyal ni Zenaida ang mga anak nila sa bahay ng kanyang mga magulang. Masasabing isang ulirang asawa at ama si Baltasar. Napakasipag din itong mangisda at magtrabaho sa bukid. Bukod roon, may mga alaga rin silang hayop gaya ng baka, kambing at manok. Malaking tulong ang mga yon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang bahay nila ay nadadaanan kapag nagtutungo sa dagat. Karamihan sa mga dumadaan doon ay ang mga nangunguha ng tulya, alimasag, hipon at iba pa. Isang araw, nagulat si Zenaida na noon ay naglalaba nang bigla siyang sunggaban ng asawa. Kauwi lang noon ng lalaki mula sa pamamana. Magtapat ka nga sa akin, Zenaida. May lalaki ka? Sinong hayop na yun ang umaaswang sa'yo kapag nasa laot ako? Ang lakas naman ng loob niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Baltasar. Hindi naman ako ang umalis ng bahay. At wala rin nagpupunta rito ng ibang tao. Kaya saan mo nakuha ang ideyang may iba ako? Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Baltasar kay Zenaida na halos ikinabingay ng babae. Sa buong pagsasama nila, noon lang niya nakitang nagalit ang asawa. At yun din ang kauna-unahang pagkakataon na pinagbuhatan siya nito ng kamay. Sinungaling! Hindi ako tanga, Zenaida. Naroon pa sa labas sa mga bakas ng paa ng tao. Kaya umamin ka na. Kung ayaw mo magalit ako lalo. Nang araw na yon, wala ang mga anak nila. Nakiusap kasi ang mga magulang ni Zenaida na hihiramin muna nila ang mga bata ng ilang araw. Dahil nasasabik na ang mga ito sa kanilang mga apo, ipinaliwanag ni Zenaida kay Baltasar
na ang mga bakas ng paa na nakita nito ay kagagawa ng mga dumadaang tao sa kanila na nagtutungo sa dagat upang manguha ng tulya. Ngunit ang puso ni Baltasar na mga sandaling iyon ay nababalot ng puot na dulot ng labis na panibugho. Kinastigo nito si Zenaida na parang bata. Walang nagawa ang babae kahit anong paliwanag niya at pagmamakaawa. Pinagbantaan din siya ni Baltasar na huwag magsusumbong sa kanyang mga magulang. Dahil mahal ni Zenaida ang asawa, inunawa niya ito at pinatawad. Inaalala niya rin kasi ang kanyang mga anak at mahalaga rin sa kanya ang kanilang pagsasama. Ngunit hindi pa rin natapos ang kalbaryo ni Zenaida sa piling ng asawa. Ang lalaking inakala niyang tutupad sa pangako nitong aalagaan siya, irerespeto at mamahalin. Nang mga sumunod na araw, natuto na rin itong uminom ng tuba at manabako. Doon unti-unting natuklasan ni Zenaida na hindi niya pa pala lubusang kilala ang lalaking kanyang pinakasalan. Lahat ng ipinakita nito noong nanliligaw pa lamang ay taliwas sa tunay nitong pagkatao. Isang gabi, habang umiinom ng tuba si Baltasar, tinawag nito si Zenaida. Natutulog na noon ang mga anak nila at silang dalawa na lamang ang gising. Ano pang hinihintay mo, mahal kong asawa? Simulan mo na ang pagpapaligaya sa akin. Nakagisi si Baltasar at nang uuyam na nakatingin kay Zenaida. Ayoko, Baltasar. Parang awa mo na, irespeto mo naman ako bilang asawa mo. Ngunit lalo lamang uminit ang ulo ng lalaki. Inihagis nito ang hawak na baso at labis yung ikinasindak ni Zenaida. Nanlilisik ang mga mata nito nang muling balingan ng babae. Tumatakbo ang oras, Zenaida. Ayoko sa lahat. Yung pinaghihintay ako. Ano kala mo? Ikaw pa rin yung hindi makabasag pinggang dalaga na halos 1 taon kong sinuyo. Pagkatapos ng lahat ng mga paghihirap ko sa'yo, anong isinukli mo? Iniputan mo ko sa ulo. Ikuha mo ko ng bagong baso. Agad na tumaliba naman si Zenaida dahil sa takot na muling mag-ingay ang asawa. Ayaw niyang magising ang mga anak niya at masaksihan ng mga ito ang mga di kanais-nais na bagay na pinaggagawa at ipinagagawa sa kanya ng kanilang ama. Pahablot na inagaw ni Baltasar ang baso sa nangangatal na kamay ni Zenaida. Akin na yan! Pagkatapos itong tumagay ng tuba, nagsimula na itong tumugtog sa pamamagitan ng marahang pagkumpas ng hawak nitong gulok sa ibabaw ng lamesa. Ganoon ang eksena tuwing malalasing si Baltasar. Pagsasayawin ito ng walang saplot si Zenaida sa ibabaw ng sangkalan, habang tunog ng gulok ang nagsisilbing sonata. Labis itong nasisiyahan habang pinapanood ang walang magawa kundi lumuha na si Zenaida. At kapag nagsawa na ito, paulit-ulit naman siyang aangkinin ni Baltasar kahit anong tigas ng pagtanggi niya. Nahihirapan man at nasasaktan, ay handang tiisin ni Zenaida kahit gaano pa kamiserable ang buhay niya sa piling ni Baltasar. Ito pa rin ang ama ng kanyang mga anak at naniniwala siya na ang pinagbuklod ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Ngunit nang minsang dumalaw sa bahay nila sina Agustin at Luciana, hindi na itago ni Zenaida sa mga ito ang mga pasa niya sa mukha at katawan. Matinding puot ang lumarawan sa mukha ng kanyang tatang at nanang
at labis yung ikinabahala ni Sinaida. Nang! Tang! Hayaan niyo na ho kami ni Baltasar. Nabubulag lamang ho siya ngayon dahil sa matinding panibog ho. Kaya siya nagkakaganon. Naniniwala ho ako na babalik din sa dati ang lahat. Magiging maayos ulit ang pagsasama namin mag-asawa. Hindi na ikinagulat ni Sinaida ang biglang pagbabago ng anyo ng mga magulang niya. Matagal na niyang alam ang tungkol sa lihim ng pagkatao ng kanyang pamilya. At dahil sa matinding pagmamahal sa kanya ng kanyang mga magulang, hinayaan siya ng mga ito na mamuhay ng normal kasama si Baltasar at ang kanilang mga anak. Binalaan ko na siya noon, ngunit hindi siya tumupad sa aming usapan. Pagsisisihan niya mga ginawa niyang ito sa iyo, Sinaida. Sinabihan na namin kayo na hindi makakabuti ang buwan ng Enero para magpakasal kayo. Ngunit sadyang may katigasan ng ulo niyang napangasawa mo, anak. Hindi namin maaaring palampasin ang mga kalapastangan ng ginawa niya sa'yo. Ni minsan, hindi ka pa namin napagbuhatan ng kamay. Maayos ka namin ipinagkatiwala sa kanya. Subalit anong ginawa niya? Tinrato ka niya na masaol pa sa hayop. Magbabayad siya ng mahal. Magkasunod na nawala sa harapan ni Sinaida ang mga magulang. Agad naman niyang sinundan ang mga ito. Ngunit dahil karaniwang tao lamang siya, hindi niya nasabayan ang bilis ng dalawang matanda. Naabutan ni Sinaida ang asawa sa kaparangan na dinadaluhong ng dalawang malaking itim na aso. Mapupulang mga mata nitong galit na galit at buong lakas na pinagtutulungan ng walang kalaban-labang si Baltasar. Matatalas din ang mga pangil at mahaba ang mga kuko. Walang takot na dinaluhan niya si Baltasar, kahit pa halos patay na ito ng dalawang mabangis na halimaw. Buong lakas niyang itinulak ang mga ito, palayo sa asawa niyang noon ay duguan at halos hindi na makilala dahil sa pinagsamang kalmot at mga dugo na nasa mukha nito. Ang dalawang halimaw naman ay galit na umaangil pa rin. At akmang susugod muli ng malakas na sumigaw si Sinaida. Tama na! Pakiusap! Huwag niyo siya patayin! Nang marinig ni Baltasar ang tinig ng asawa, ay pagapang itong lumapit sa kanya at pilit na iminulat ang mga mata. Sinaida. Dahil sa matinding mga sugat at bugbog na tinamo, ay nawala ng malay si Baltasar. Kaya hindi na nito nasaksihan nang muling magpalit ng anyo ang mga halimaw na walang iba kundi ang mga magulang ni Sinaida, sina Agustin at Luciana. Alalahanin mong lahat ng pang-aabusong ginawa sa iyo ng lalaking yan, Sinaida. Hindi ka namin pinalaki at inalagaan para lamang maging martir sa pag-ibig. Tao lamang ho si Baltasar na nagkakamali. At asawa ko siya, ama ng aking mga anak. Kung kinakailangan pa ulit-ulit ko siyang patawarin, gagawin ko. Dahil nangako kami nun sa harap ninyo at sa harap ng Diyos na magsasama kami sa hirap at ginawa hanggang kamatayan. Kalokohan! Paulit-ulit ka lamang niyang aabusuhin, Sinaida. Baka pati ang mga apo ko ay madamay sa kawalang hiya ng Baltasar na yan. Pero Tang... Minsan ka na namin pinagbigyan sa kapritsyo mo, Sinaida. Hinayaan ka namin magpakasal sa hindi natin kauri. Ngunit binigo mo kami. Sige, hahayaan ko pang mabuhay ang lalaking yan. Ngunit alam mo na siguro kung ano ang nais kong kapalit. Umiiling at hilam sa luha ang mga matang nakipagtagisan ng tingin si Sinaida sa kanyang ama. Batid niyang kapalit na tinutukoy nito
ay ang pagtalikod niya kay Baltasar at tuluyang pagyakap sa tunay niyang pagkatao. Labag man sa kanyang kalooban at sa kabila ng mga kasalanan sa kanya ng kanyang asawa, sa huli, mas danaig pa rin ang pagmamahal ni Zinaida kay Baltasar. Kaya mas pinili niya ang kaligtasan nito. Para kay Baltasar, isang himala na nakaligtas siya sa nangyari. Ang buong akala niya ay tuluyan na siyang mamamatay sa kamay ng mga halimaw na umatake sa kanya. Nagising siyang naroon sa bahay ng kanyang mga magulang at hindi niya rin alam kung paano siya nakarating doon. Wala rin namang maisagot sa kanya ang pamilya niya. Pag-uwi niya sa bahay nila, wala na roon si Zinaida at ang mga anak nila. Ang buong akala ni Baltasar, iniwan siya ng asawa dahil sa mga pananakit at pang-aabuso niya rito. Labis niyang pinagsisihan ang kanyang mga nagawa. Subalit huli na. Hindi na bumalik pang muli sa kanya ang kanyang mag-iina. Hanggang sa huli, hindi natuklasan ni Baltasar ang lihim sa pagkatao ni Zinaida. Ang mga babae ay mahina at walang sapat na lakas upang gantihan ang kanilang asawa sa usaping pisikal. At ang tunay na lalaki ay hindi nananakit ng babae. Karamihan sa mga babae, pinagsisilbihan ng kanilang asawa. Kaya dapat lang na bilang lalaki, igalang natin sila, ingatan at mahalin. Dahil sila ang tunay nating kayamanan. Ang mga asawang babae ay biyaya mula sa Panginoon. Unang libro ni Pedro, Kapitulo 3, versikulo 7. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila ay mas mahina at tulad nyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin nyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Alright. Shout out kay Ace Acuña. Ace, thank you Ron Misa and Misa family from Rodriguez, Rizal. Ron, at saka sa family mo, maraming salamat. At syempre kay Annabella. Ana, tuwang-tuwa ako tuwing nababasa ko yung mga comment mo. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po sa inyo lahat and God bless.